oil price adjustment sa susunod na linggo. Ating aalamin kasama si Ms. Rodela Romero, Assistant Director ng DOE Oil Industry Management Bureau. Magandang tanghali po, AD Romero. Yes, magandang tanghali, Sec Joey and Com June. Magandang tanghali po sa lahat. Ma'am, sa inyo pong monitoring, ano po yung projection ninyo sa presyo ng langis sa susunod na linggo? Kasi sa ngayon po, masyado pang maaga dahil 2 araw pa lang po yung trading sa Minoplat Singapore, which is our basis for Asia. But kung pagbabasihan po itong nakaraang 2 araw na trading, mukhang pataas po ang direksyon para sa increase by next week. Ma'am, nasa magkano po kaya ang nakikitang pagtaas sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene? At paano po ito ikukumpara sa galaw ng presyo sa mga nakaraang linggo? So sa nakalipas na 2 araw po, ang estimated adjustment for next week, so that it's June 17 po, di po ba? Siguro po mga less than 1 peso per liter ang adjustment. Yung mga nakaraang kung maaari nga po, tumaas pa to, buwaba, kasi may 3 araw pa tayo na trading sa Minoplat Singapore. So yung magiging final adjustment kapag natapos po yung hanggang Friday na trading. Tapos kasi po ang base po natin sa presyo, yung average ng week, ng price for the week will be compared sa previous week. That is week ng June 2 to 6. So whatever the result, it will be completed po for next week, June, or implemented for next week, June 17 po. So, sa ngayon po, nakikita nga ako, mapataas po siya na less than 1 peso per liter. Ma'am, ano po yung factors na makakaapekto sa pagtaas ng presyo ng langis at ano po yung epekto ng foreign exchange rate sa kasalukuyang oil price hike? Kung ang pagbabasihan po natin, sir, itong nakarang adjustment, so Tuesday, yesterday, base po sa monitoring natin sa mga relevant news sa international oil market, ang adjustment po ng increase attributed po una sa geopolitical factors, yung escalating conflict po ng Russia at saka ng Ukraine, at saka po yung nuclear deal between United States at saka Iran. Second pong kadahilan yung trade policies ng United States, kasi meron pong nangyayaring trade talk between United States at China na nung maasa po sila na tataas po yung growth natin sa demand. So, ibig sabihin, higher consumption. So, the reason kaya pataas. Ang isa pa pong kadahilanan, yung malaking pagbawas o pagbaba ng inventaryo ng United States ng kanilang commercial good inventories. So, sa tanong nyo naman po, sir, na yung ka-exchange rate, kasama siya sa price component ng petroleum product. Kasi nga po, imported po yung nasabing commodity or produkto. So kapag tumaas ang dollar, maraming peso ang kakailanganin natin to buy said product. So tataas ang presyo. Ang estimated for MAPS na halimbawa po ay mga $75 per barrel, tapos ang ating exchange rate, 55 pesos halimbawa per dollar. So, ang estimate po ng adjustment na attributed sa ating exchange rate ng mga around 50 centavos per liter po. Ma'am, nabanggit niyo po yung mga dahilan kung bakit sa paggalaw ng presyo. Ano naman po ang mga hakbang ng DOE upang mabawasan ang epekto nito sa mga ordinaryong mamamayan, lalo na sa sektor ng transportasyon? Sir, ang oil industry po, downstream oil, deregulated. So, market-driven po yung presyo natin. Kung ano yung presyo sa merkado, yun po yung i-implement natin. Mag-i-increase lang ng additional, like for instance, sa mga taxes, and gano'n. Pero yung ang Department of Energy po, ready naman po sa mga mitigating measures. Una po, regular yung compliance check namin or monitoring sa standards on quantity, yung saktong sukat. Kapag bumili ka ng 1 litro po talaga binibigay. Pangalo po yung standards on quality, tamang kalidad. Ibig sabihin, hindi kakatok yung ating mga makina sa nasabing produkto. So second din po, nag-i-implement po kami na tinatawag na o pinopromote natin yung power of choice ng mga consumer. So siguro sa mga mamimili po natin ng produktong petrolyo, gawin po nila, tangkilikin po nila yung mga suking tindahan nila o mga gas station na mas mura ang benta. Kasi kung mapapansin po natin sa mga gas station,
nando po yung competition. So may mga areas po na tinatawag tayong price war. And then, ito naman din po si mga oil companies, meron po sila mga corporate social responsibility. So may mga gas station na nagbibigay ng promos or freebies sa kanilang mga suking mga customer po. And lastly po, syempre part na rin po ng parang mitigating measures sa pagtaas. Patuloy po nating i-implement or gawin yung maging part ng buhay natin yung pagtitipid sa produktong petrolyo. Nabanggit niyo po, ma'am, yung mga hakbang para hindi po manamantala yung ating mga oil players sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero sa ngayon po ba, meron pa pong nananamantala at kung meron man, ano po ang hakbang na ginagawa ng DOE? Sir, kung sasabihin mo niyo po sa price, nandito naman si DOE. In fact, under the oil deregulation law, may DOE, DOJ task force po tayo para sabihin na itong mga oil companies kung talagang abuso despite the regulated ang industry. At the same time po, kung meron ding mga parang pang-aabuso, parang unfair trade practices, meron din po tayong Philippine Competition Commission na pwede nating ibigay yung kaso at nakahanda naman po ang dalawang ahensya para tignan po kung may nangyayaring pang-aabuso sa nasabing industriya. Ma'am, sa ngayon po, may plano po ba ang DOE na magpatupad ng price mitigation programs kung magpatuloy ang pagtaas ng mga presyo? Ang price mitigation program po, palagi naman nandiyan nakahanda, hindi lang mga DOE, kung hindi other concerned government agency. Kung mapapansin niyo po nung mga nakaraan, sir, di po ba ang Department of Agriculture, meron silang fuel subsidy program sa mga gumagamit ng mga farmers at fisher folk. The same with Department of Transportation. Nagbigay din po sila ng subsidy for those consumer na mga motorista, particularly public utility vehicles. So sila po yung naging kaagapay natin para sa ma-implement sa nasabing stakeholders. Ang Department of Energy nitong mga nakaraan, kami po yung nagbibigay ng trigger kasi para in-implement nila yung nasabing mitigating programs, kailangan po, base doon sa circular na nilabas, ODO, na merong $80 per barrel ang crude. So, pag nakita po ng DOE, nag-i-issue po kami ng certification sa nasabing mga ahensya. Ma'am, mensahe nyo na lamang po at paalala sa ating mga kababayan sa nakaambang adjustment po sa presyo ng langis. Okay. An assurance lang po na sa ating mga mamimili ng produktong petrolyo. Palagi po namin sinasabi na ang Department of Energy ay patuloy na minomonitor po yung pangyayari sa international oil market para masiguro po natin na may magagamit tayong produktong petrolyo dito sa ating bansa. Ibaga, security ng supply kasi po alam naman po natin na driver ng ating economy ang petroleum product. At the same time po, whatever yung domestic pump price po natin dito, yung adjustment, is just reflective lang po ng pangyayari sa international development na walang pang-aabuso. Kasi nga po, tuloy ang inspection pa rin po ng DOE sa lahat ng mga oil facilities mula sa bulk hanggang sa retail outlet o gas station para ma-check po natin yung compliance sila sa standards on quantity at quality. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero.